Mga kasayan, Rusi 110, ayaw mag-charge. Full wave to kasayan na, full wave na Rusi. Parehas lang din to ng mga TMX 125, yung mga Pantra na motor na full wave. Motorstar 125, Skygo, parehas lang din siya ng troubleshooting. Ito siya kasayan. Bale, check muna natin dito kasayan pag hindi nagkakarga yung ating motor. Check muna natin yung ating battery. Lagay lang natin sa DC volts. Pwedeng 20, pwedeng 200. Check natin. Pwede rin test light ha. $10.4. Ayan, tsaka sa'yo na 10.4. Andalin muna natin. Ang reading natin 10.2. Kasi umaandar na siya kaya nabawasan palalo siya ha. Ayun siya kasaya na. Tapos off na natin to. Ang una natin gagawin kasaya, kaysa pumunta tayo sa stator, may kinalaman din ang stator pag hindi nagcha-charge yung ating motor ha. Pag ang problema nito ay charging coil. Kahit umaandar yung ating motor, kung hindi naman siya nagcha-charge, ibig sabihin maloloba tayo, mawawalan tayo ng busina, mawawalan tayo ng ilaw, malolobat yung ating battery kasi ang problema niya charging coil ng ating stator. Pero bago tayo pumunta rito, mas unahin natin yung mas madali, yung simple. Pupunta mo tayo sa regulator rectifier. Ito siya, ganito yung regulator rectifier pagka full wave. Pag dalawang dilaw, automatic full wave. Yung iba naman na full wave, kagaya ng TMX 125, Motorstar, mga yung Pantra, ang kulay nila ay yellow tsaka yung yellow tsaka pink. Ito, dalawang yellow. Ang itetest muna natin dito yung positive at saka yung negative. Ito siya ha. Bali ito kung mapapansin nyo, yung kulay nito ay iba na yung mga kulay dito may mga duktong na siya. Kung dito yung titignan, malilito pa kayo. Kaya ang titignan yung kulay dito sa itaas. Ito yung stock kulay niya, yung kulay ng regulator rectifier. Dito gagamit tayo ng test light. Paghahanapin natin yung negative, ilalagay natin sa positive to ha. Positive ng battery, plus lang. So plus sign, lagay natin dyan. Testing natin 10.4. Puro tayo dito sa may negative. Ang negative nito ay kulay green. Rusi, Euro, Skygo, Motoposh, Motorstar, pare-parehas lang ang kulay. Honda, pare-parehas. Paglagay natin dito sa negative, okay, 10.2, 10.3. Ibig sabihin, buo yung ating negative. Yan siya, buo yung ating negative ha. Punta naman tayo sa positive. Lilipat natin tong clip natin. Lilipat naman natin sa negative to kasi positive yung hahanapin natin. Pupunta tayo sa may kulay red. Itong regulator na to, yung may kasamang black. Pinagsama lang siya ha. Pwede rin naman ilagay ito sa black to black o accessory wire to. Pwede rin pagsamahin. Ang tawag dito ay voltage controller. Yung mga 5 wires regulator rectifier na may kulay black. So, check natin ngayon to ha. Wala. Natin dito. Positive dito. Yan, 10.4. Ito, dapat may connection to rito kasi ito yung magkakarga papunta sa battery, yung solid red na yan. Pansinin nyo kasi wala ha. Wala to. Ngayon, ito, kailangan masupply natin ng masupply natin ng positive to. Ngayon kasayan, check-checkin din natin tong yung ating charging sa stator. Ito yun yung dalawang dilaw na yan Sa iba nga ay yellow at pink to. Pero itong Rusi 110 na to, dalawang siya. Dalawang dilaw. At palit na rin to kasayan, hindi na rin siya. Sa iba lang din yan, kulay pink at yellow. Ito lalagay natin sa pwede sa body ground, lagay lang natin sa body ground ko. Yung charger natin na to, ang
Hanggang 3, yung ano natin na to, yung test light, hanggang 3 to 48 volts ang madedetect nito ha. Ito, mataas yung voltahe na makukuha natin dito. Dapat to, pagka nag-revolution tayo, mabilis siyang pumalo ng 30 volts. 30 volts pataas ha. Kasi ang kukunin natin dito yung sa galing stator papuntang charger. I-convert pa lang ng charger sa 12 volts. Ito yung dalawang dilaw ha. Ito yung isang unang dilaw natin. Pag healthy to, mabilis siyang pumalo ng ano ha, 30 to 40 volts hanggang 50 volts. Okay, revolution tayo. Okay. Okay na. Okay ha, kita nyo ha. Tutok mong buti ha, kailangan kitang-kita nila ha. Tutok mong buti ako mag-ano. Pansinin nyo ha. 34 43 39 43 40 38 41 44. Mabilis siyang pumalo kasi na mabilis pumalo. Pero pag ang voltahe nyo to hanggang 25 lang, tapos pilit na pilit 28, 30, nahihirapan siya, may problemang stator nyo. Charging coil ng stator. Ito pa yung isa ha. Okay yung isa ha, kuhain natin yung isang ano ulit, yung isang yellow. Yung isang yellow, kuhain din natin. Yung reading niya ha. Tapos ayan, 42 39. Ibig sabihin kasayan, healthy yung ating ano ha. So, 41. Ay ko mag-rep. Wala eh. Oh. Rep tsaka kuha. Tutok mo mabuti ha. Okay, 51. Okay na, okay na. Kasi masisira yung ating ano, masisira yung ating test light kasi 51 volts eh. Hanggang ano lang to, 48 volts. Ibig sabihin healthy yung ating stator ha, walang problema sa stator natin. Ang naging problema lang natin kaya hindi siya nagcha-charge, ito. Etong positive lang natin sa ano, yung positive supply lang ng ating ano, yan na, 10.1. Ngayon kasahin, ganito yung gagawin natin. Hindi na tayo magkakalkal ng wire dito, hindi na tayo magbabaklas ng wire dyan. Lalagyan lang natin yung positive natin, yung solid red. Yung solid red, magduduktong tayo ng wire papunta sa battery. Halimbawa, ito kasayan ha, lagay natin dito. Tapos lagay natin sa positive ng battery. Plus tayo, yung plus sign ng battery natin, yung plus. Plus sign ng battery natin ayun oh, nag-ano naman siya. Dito. Shortcut na lang natin kasi walang tornilyo to eh. Tapos check natin yung ating charging kung gumana na siya. Ito na siya kasayan ha, 10.2 kanina, ngayon punta ko sa kanya lang yung ayos para mas malinaw yung kita. Ayan siya kasayan o. Ibig sabihin ang naging problema lang natin yung ating positive, walang supply yung positive natin. Putol yung wire ng positive natin. Ayan siya, ayan, 14.4 na siya. Nagkakarga na siya kasayan. Ganun lang kasayan yung pag-test ng ano, kailangan healthy yung ating ano ha. Healthy yung ating charging coil ng stator papunta sa may regulator rectifier. Healthy dapat yan para mag-charge ng maayos yung ating motor. Ito, battery operated tong na to. Itong Rusi 110 na to. Kahit walang battery, aandar yan sa tulong nitong ano to. Sa tulong ng regulator rectifier. Kahit sira pa yung battery, dapat mag-charge pa rin siya. Magkakarga pa rin siya kasaya na kahit sira yung battery natin. Halimbawa, katulad dito yung battery. Kahit sira pa yung battery niyan, magkakarga yan. Ay siya kasaya na walang reading kasi yung
yung ating test light ay 3 to 48 volts. Ibig sabihin mababa sa 3 volts to. Lagyan natin sa 20. Mababa sa 3 volts kaya hindi niya mabasa yung reading. Ngayon, tingnan natin kung ilan ang reading niya. Ilan? 2.9. Kulang lang ng 0.1. Kaya hindi niya mabasa. Kasi 3 to 48 volts yung ginamit natin. Healthy yung ano niya, wa? Pagka nag-revolution kayo, pumalo ka agad siya ng mataas. 30 volts pataas ka agad. Ibig sabihin healthy yung ating healthy yung ating stator. Charging ng stator, ha. Hindi ito at saka yung isa pang yellow, dalawang yellow yan. Pagka nakalagay sa ating ground. Mabilis yung reading niya, kailangan okay yung dalawa na yan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.